Tuluyan ng nanguna si Vice President Jojo Marbinay sa huling presidential survey ng Social Weather Station o SWS. Si Senador Chis Escudero at Senador Bongbong Marcos naman halos tabla na sa unang pwesto para sa Vice Presidential Survey. Umaksyon si Ina Zara. Pinapili sa 8 pangalan ng 1,200 sinurvey ng Social Weather Station. Dito lumabas na pinakamarami ang pumabor sa kandidato ng United Nationalist Alliance na si Vice President Jojo Marbinay para sa pagkapangulo. 31% ang nagsabing si Binay ang kanilang iboboto, malayo sa 24% na nakuha ni Senadora Grace Poe. Statistically tied si Poe kina LP Standard Bearer Mar Rojas at Davao City Mayor Rodrigo Duterte. 3% naman ang nakuha ni Senadora Miriam Santiago. Kung ikukumpara sa survey noong Disyembre, bumaba ang mga numero ni Poe at Rojas habang 5 puntos ang iniangat ni Binay. Hindi na raw ikinagulat ni Professor Edmund Tayaw ang pagiging #1 muli ni VP Binay na tuloy-tuloy lang ang tradisyonal na pangangampanya. Indikasyon daw ito na may mga supporter ng kanyang mga kalaban ang lumilipat na sa vice-presidente. Matatanda ang parehong nahaharap sa disqualification case sina Senator Poe at Mayor Duterte. Hindi dahil sa nawala na yung epekto ng kontrobersya, Ina. Kung hindi, katulad nung nabanggit ko, yung mga alternatibo kasing kandidato lumalabas, may mga issue din. No? At kumbaga, parang ang lumalabas dito, naghahanap ng pwedeng pagbatuhan ng suporta yung mga botante. Kung tuloy ang pag-angat ni Binay, hindi naman daw malayong maapektuhan ang numero ni Rojas. Siya kasi ang magdadala ng epekto ng mga aksyon ng administrasyon. Halimbawa ang pagharang ni Pinoy sa panukalang dagdag pensyon sa SSS. For sure, para sa akin, this will impact on the numbers of SECMAR. Pagdating naman sa pagka-vice-presidente, nanguna pa rin si Senator Chis Escudero. Pero kapansin-pansin ang pag-arangkada ng numero ni Senator Bongbong Marcos. Halos tabla na nga ang dalawa. Sinundan sila ni Congresswoman Leni Robredo. Pang-apat si Senator Alan Cayetano, habang 3% lang ang nakuha ni Senator Antonio Trillanes. Ginawa ang survey mula Enero 8 hanggang 10. May margin of error itong plus or minus 3. Ito ang unang survey para sa taong ito at kahit 3 buwan na lang bago ang halalan, marami pa ang maaaring magbago ayon mismo sa SWS. Inihalin tulad niya ito noong 2010 kung kailan matagal nang una si Rojas sa mga survey para sa vice presidential race. Pero 1 linggo bago mag-eleksyon, naungusan siya ni Binay. At this point, anything can still happen. Umaaksyon, Ina Zara, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.